Oh, napadaan ka dito. Bilin mo na kasi. Ito na nga yun, bilin mo na nga. Pero dapat, ito yung halos ginagamit mo siya every month. Hindi sinasabing araw-araw. The best vlogging lens, honestly, today, na walang, hindi kasi masyadong binibida. Why am I recommending this? Why are people saying na overpowered ang A7S III? It's not. Ang A7S III, masasagot yung mga problema na meron kayo. Una sa lahat, 4K na siya. Ikaw naman yung bida dyan. Nasa kung paano mo naman yan ikukwento, kung paano mo yan dadalhin, paano mo explain. Pero kung nakarating ka sa part ng video na to, bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. So Martians, happy April 1st. Happy April Fool's Day. Kasi mga utu-utu kayo. So Martians, happy 1st of April. Alam ko April Fools, pero para sa akin, alam mo yun, hindi, it's not. Ewan ko. So yun Martians, kamusta kayo? It's the 1st of April, alam nyo na. Wala tayong ibang gagawin pa din kundi mag-grind. Dahil sa ibang tao, day off. Pero sa akin, hindi. Para sa akin po, I can take no day offs dahil, alam mo yun, super duper importante na mag-grind tayo. Yun lang naman kasi yung goal natin palagi. But of course, before yung ganap natin today na pag-uusapan natin at i-breakdown ko sa inyo. What ka na pa-click? Ito na yun. Ito na yung sign na hindi mo na dapat pag-isipan, na hindi ka na dapat mag-click pa sa ibang video para lang mabuo yung decision mo. Minsan kasi sa sobrang daming video mong pinapanood, isang video lang yung kailangan mo para makapag-decide ka kung ano ba talaga. Isa lang. Ito lang yun. Today, pag-usapan natin kung bakit ang A7S III ay ang best vlogging setup na pwede mong makuha this year, 2025. I think honestly still good for 5 years. Marami tayong pain points na pag-uusapan, so you guys better buckle up. Pero ngayon, shoutout muna tayo sa mga Martians na nag-comment sa video natin or vlogs natin. Sa wakas may nag-comment na, himala, nabuhay kayo guys ha. Kasi I'm starting to worry na ano nangyari sa Martians na 100, napagod, na burnout din ba? Pero ito, panoorin. Basahin ko muna yung comments sa latest vlog natin. There are possibly 8 comments. Big shoutout kay Ato Pangit Matic. Alam niyo yan. Siyempre, Renton TV23. Kaya pala mamaw yung quality, mamaw din yung presyo ng setup. Sana all talaga. Actually, yun naman kasi talaga. Yun, quality. Pag bayad ka ng malaki, may quality naman talaga. Shoutout din kay Ash Film Stories. Try mo adapter, malaking ND filter, ilagay mo for sure, walang vignette yan. Also, if variable naman bro, go with better quality, better price range. Kasi kahit KNF merong cross vignetting, go on. And go with the variable ND na may maliit na handle. So, yun nga yung ND ko. Yun actually yung ND filter ko. Yung sinasabi niya na, yung sinasabi mong ND, na mumurahin, meron din ako noon. Pero ito, yung tigti 3K plus na ND. Mura pa to actually. Kasing level, kasing price siya ng Haida. Wala naman siyang cross vignetting. Wala, never naman. Wala namang cross vignetting. Wala naman. Kasi yun, mahal siya mahal to Tsaka yung may handle nga dito sa gilid. Pero ang pinaplano ko talaga Nisi. It's either kukunin ko yung kung bibili ako ng converter na 77 to 95 mm or bibili ako ng 77 mm na BND para dito. Kasi yun nga, hindi na ako pwede mag-mist. Tatanggalin ko na yung mist. Though, yun nga, hindi naman importante sa akin ang perfect shutter. Still, shoutout din kay syempre sa tropa natin, kay @JMBarrero14. Sobrang solid din ako makatulog. Thanks bro Marco, tambay coffee soon. You're welcome, always will be welcome. CK Cine, parang kukuha na din ako ng Comica mic. Ganda ng... Ito nga yung sinasabi ko. Ito nga yung pag-uusapan natin today. Kaya kayo pumunta sa video na to para alamin kung ano nga ba ang pinaka best vlogging setup na hindi na kailangan ng kahit ni Haniho o kahit ano pang kaartihan. Pero medyo magiging technical ako sa mga mangyari today.
explain ko sa inyo thoroughly simula camera, simula lens, at sa mic. Yun. Okay, so another comment. At Rendon23, direct target ko yung Sony ZV-E10. Ano masasabi mo doon? Ang masasabi ko doon, ito na yung sign na dahil napanood mo to, ito na rin yung sign na mabubuo mo na yung decision na kailangan mong buuhin. Dahil kung yan ang target mo, why not? Kung yan yung sa tingin mo para sa'yo, why not? Kailangan pa bang umanap sa ibang brand? Wag na. Yung ibang, kaya ganito lang kasi yun eh. Sobrang simple lang ng concept, pero wait lang. Shoutout din kay Duel Vincent 1640, Kuya Marco. Aslam po, ano pinagkaiba ng card na V30, V60, V90 bukod sa pangalan? Sana, I think yung speed niya. Yung speed. Yun yung pinagkaiba nun. Yun yata yun, ang alam ko. Yung write speed niya, yung read and write speed, yung pinagkaiba. Oo, diba? Ginugel ko lang. Lumabas yung sagot. Read and write speed niya. V90 pinakamataas. V60, yun nga. Tama nga ako. Yun. Tapos last, shout out kay Art Mark Lenzy Arsenal. Ang cute man. Okay, so, kanina, ito nga kasi yun. Kapag may plano kayong bilhin na camera, syempre sobrang dami mong hahanapin na videos to a point na hindi ka na makakapag-decide ano nga ba talaga yung camera na para sa'yo. Paano mo nga ba mabubuo yung desisyon sa camera na dapat mong bilhin? So magbigay muna tayo ng siguro kung una sa lahat i-breakdown muna natin, i-analyze muna natin ano nga ba ginagawa mo. Una sa lahat, ito yung tatlong classifications. Kapag bibili ka ng camera, number 1, content creator ka ba? Number 2, occasional creator, shooter ka ba? And number 3, daily vlogger ka ba? Yun yung tatlong bagay na una mong dapat i-consider. Why? Wait lang. So yun nga, Martians, ang sinasabi ko, merong tatlong klaseng creator. Kailangan malaman mo, ba yan? Kailangan malaman mo kung anong klaseng creator ka. Una, ikaw ba ay content creator? Mali pa spelling ko, diba? Pangalawa, ikaw ba ay occasional? Double S bang occasional? Double check mo nga please. Hindi pa sure sa Single C, single S. Double C, isang S. Occasional creator. And lastly, so number 1, ikaw ay content creator. Number 2, occasional creator. At number 3, kung ikaw ay daily vlogger. Kung ikaw ay daily vlogger. Bakit itong tatlong to, yung explanation ko, when it comes to choosing, or actually, yun nga, kung mamimili ka na ng camera. Kasi una sa lahat, pag content creator ka, full-time mo siya. Bukod sa full-time mo siya, talagang workhorse mo siya. Hindi ka man daily vlogger, pero dapat, ito yung halos ginagamit mo siya every month. Hindi sinasabing araw-araw. Yung occasional creator naman kasi, ito yung mga pasundot-sundot lang, pa-IG lang, pa-travel lang, alam mo yun, may work pa, pero occasional lang gumagawa ng content. Yung content creator, ito yung mga weekly nag-a-upload. So, on these 3 variables, dito mo malalaman kung anong klaseng camera ba yung kailangan mo, di ba? Ako, nandito ako sa part ng daily vlogger, na araw-araw ko siya ginagamit. Bukod pa dun, ginagamit ko siya for my own personal work. Kaya, ang pinili kong camera is yung A7S III. Once na malaman mo kung ano ka na dito, sobrang simple na lang mamili ng camera. Kasi ang occasional creator, una sa lahat, kasi ang content creator, kailangan yan ng camera na kaya mag-photo, kaya mag-video, pero hindi sagad na specs. Occasional creator, pwede na yung mga entry level, kaya mag-photo, kaya mag-video, pero on a budget side pa din. At yung daily vlogger plus work, yung kung kaya mo yung best, why not? Simple as that. But the main question for today's video kasi is bakit A7S III yung best vlogging camera for 2025? Una sa lahat, A7S III. Sony. So, ang Sony A7S III, sobrang simple ng sagot natin dyan. Una sa lahat, 4K, 10-bit. Kung di nyo man alam ang 4K 10-bit, yun yung color space, yun yung ability mong mag-edit, yun yung quality ng video na meron ka. 4K 10-bit. Next, low light capabilities. Meaning, wala kang problema sa low light dahil meron kang dalawang
native ISO or meron siyang tinatawag na dual native ISO which is ISO 640 at ISO 12,800. Dalawang pinakamalinis at super linis na ISO on any given situation. Yun lang masasabi ko. Kasi kung manonood ka ng daily vlogs, almost every single day gamit ko to. Umaga, gabi, tanghali, madaling araw, at saka lunch. Kita nyo naman, di ba? Fourth reason why I think the A7S III is the best vlogging setup is because of the flip screen. Dahil meron siyang flip screen. Ano pa ba? 4K 10-bit, low light, dual native ISO, which is maka-counter-attack mo lahat ng grain. Well, hindi ko naman sinasabing all grain, pero you will have the most, as in cleanest output possible. Meron kang flip screen. Of course, you have a bigger battery. Meron kang malaking battery. Kasi kung sabi natin whole day ka nag-vlog or meron kang ginagawa for a whole day sa pag-content creation or occasional, you're only going to need at least 2 or 3 batteries. Yun lang masasabi ko. Of course, kung malikot ang kamay mo, IBIS. Meron kang IBIS. Napakasimple lang. Ito lang naman yung mga factors na meron sa Sony A7S III, di ba? Na kailangan mo. Kasi 10-bit, low light, dual native ISO, flip screen, bigger battery, IBIS. Those are the things that you actually need on a daily basis na magagamit mo talaga sa vlog or sa content creation, which is perfect. And lastly pala ito, the technical side is yung color space, which is yung S-Log 3. Ito yung gamit natin lagi araw-araw sa vlog, sa mga outputs, kahit sa professional work ko, S-Log 3 yung gamit ko. So, na-justify na natin yung camera. Ang next na i-justify natin na pang vlogging lens is yung Laowa 10mm f2.8. It's honestly the best vlogging lens you can buy. Bakit? Vlogging specifically. Pag sinabing vlog, ito yung nakatutok mismo yung camera sa harapan mo, pinapakita mo yung sarili mo, pinapakita mo kung ano ginagawa mo, pinapakita mo kung anong nangyayari sa'yo on a daily basis. It's best. Why? Because yung wideness niya obviously shows immersion. Pag sinabi kasing vlog, dapat nandun yung feeling of immersion, na nandun yung audience kasama nyo, na nandito kayo sa table, nakailata ulo nyo dito, o kung ano mang ginagawa mo. Kailangan mo ng wide lens. Kasi alam ko naman, bukod sa vlogger ka, partly, gusto mong makita sarili mo. Medyo vain ka, medyo gusto mong, alam mo yun, makita ko ano itsura mo today. Kaya nga vlog, kasi nga daily vlog. Kaya nga day in the life vlog. This is the best lens you can buy. Maraming lenses out there. 16-25, 16-35, 10-18, 10-20. Yung mga telephoto zoom-like capabilities para sa isang lens. But for me, the Laowa 10mm works best as a vlogging camera. Kaya kung papansinin nyo, I have been vlogging with this lens for almost 2 months. Simula nung binili ko siya. And never ako pumalya, never ako nagka-problem. Yung sabi nilang distortion, hindi ko alam kung ano bang ibig sabihin. Baka kasi ang sinasabi nilang distortion, yung pagka-fish eye. Hindi naman. Dahil tingnan nyo, it has really good close focusing distance. 2.8 ang aperture. Lightweight yung lens. Hindi masyadong mabigat at napaka-aesthetic tignan ng lens. Sa totoo lang. So ito yung Laowa 10mm f2.8. The best vlogging lens, honestly, today. Na walang, hindi kasi masyadong binibida. Sobrang rare niya kung tutuusin. Sobrang rare sa YouTube makakita ng isang vlogger na nagsasabing ito ang bilhin yung vlogging lens. Dahil super duper wide siya. Especially, it's full frame. Full frame wide siya. Ganun ang capabilities niya. Though, on my day-to-day basis, kasi ito yung credibility ko na mag-recommend sa inyo. Because I use it every day. I also use it for work. Ang nagagalaw ko lang itong autofocus at manual. Madalas ko lang may times na hindi ko namamalayan na ma-manual focus ko pag hinahawakan ko yung lens. But no issues there. And ito, meron akong Pro Mist filter sa harapan para hindi masyadong, alam mo yun, it's either maglagay ka ng Pro Mist or maglagay ka ng ND filter. Well, hindi mo naman kailangan. Pero alam nyo, kung may magtatanong man sa akin, kasi pag sinabing vlogging setup ano ba dapat yan? Kailangan ba niyan lightweight? Kailangan ba niyan mabigat? Pero high quality ba yan o hindi? The Sony A7S III plus yung Laowa 10mm f2.8 is basically pure monster quality. Yun lang yung masasabi ko. And lastly, when it comes to audio quality, ang bumubuo sa vlogging setup natin is
Well, yung audio quality natin is yung Comica VM40, nakikita nyo ngayon. Sobrang helpful. Kapag nagsasalita ako, naka 1. Kapag naka-podcast style ako, naka 1 yung audio. And kapag vlogging mic siya is nakaset sa 3, camera level nakaset sa 9. And I simply get the best audio quality possible. 'Di ba? So, one of the things na dapat natin pag-usapan is, when it comes to this vlogging setup, is ano nga ba talaga dapat ang klaseng vlogging setup na meron ka? Dapat bang gusto ko magaan, pero you have to compromise. When it comes to vlogging setup, you really have to compromise because you cannot have it all. Ang dami nagsasabi na, okay, itong vlogging setup na to, magaan, quality, pero hindi mo nahahawakan ng A7S III, hindi mo pwede sabihin quality. Yun lang yung masasabi ko. Reason why? Well, basically, this video is para sa mga taong nagde-decide kung dapat ba nilang bilhin ng A7S III or A7 IV. Kaya ako binreakdown sa inyo kung anong klaseng content creator kayo. Kasi, kung content creator ka, A7S III, pwede ka mag-FX, pero hindi ko marirecommend A7 IV. Kung occasional creator ka, pwede ka mag-A7 IV. Pero kung hardcore ka, daily vlogger, work, A7S III. So simple as, super duper simple as that. Why am I recommending this? Why are people saying na overpowered ang A7S III? It's not. Kasi, kaya ako binreakdown din ng A7S III, masasagot yung mga problema na meron kayo. Una sa lahat, 4K na siya, 10-bit, low light, dalawang ISO lang gagamitin mo, 640, tsaka 12.8 para ma-achieve mo yung best results. Crank ka lang ng shutter or magkabit ka ng ND, you're basically fine. Flip screen para makita mo yung sarili mo kapag nag-vlog. Bigger battery. Kasi syempre, kung nag-vlog ka buong araw, alam mo yun. Pero gusto mo medyo tumagal, eto na yun. And of course, IBIS kung shaky yung kamay mo. Color space dahil mahilig ka mag-color grade, gusto mo medyo aesthetic yung look. Kung gusto mo ma-achieve yung parang medyo international like style, medyo kahawig mo yung mga idol mo. Well, hindi mo naman kailangan yung S3 kung marunong ka mag-color grade. Hindi mo rin kailangan ng S3 kung magaling ka mag-edit. Hindi mo rin kailangan ng S3 kung magaling ka mag-entertain at interesting enough ka at may malaking audience ka. Pero syempre, if you're going for the big guns, if you're going for the, alam mo, if you wanna be a big shark, if you wanna be a big boy, A7S III. Wala pa ako nakikita nga lang babae na naka A7S III, but that would be so awesome kung meron ng babae na nag-vlog gamit A7S III. Kasi malamang, bakit hindi Osmo Pocket yung re-recommend mo, Marco Mars, para pang vlog? Pwede naman, but this actually works for me. And kung ano yung meron ka na best, yun yung gagamitin mo. Kasi kaya nga yung ginawa eh. Kaya nga yun yung best eh. Para gamitin mo ng sagad, para gamitin mo araw-araw, para ma-push yung mga manufacturers nito na gumawa ng panibago na masasagad na naman sila. Kasi, honestly, kailangan mo gamitin yung best. Kasi yung main highlight naman sa isang buong vlog is ikaw. Ikaw naman yung bida dyan. Nasa kung paano mo naman yan ikukwento, kung paano mo yan dadalhin, paano mo i-explain. Pero kung nakarating ka sa part ng video na to, ito na yung sign na bilhin mo ng S3. Kasi hindi ko na alam kung ano pang i-justify ko sa'yo para kunin mo siya. Dahil bukod nga sa pwede mo siyang gamitin pang work, sobrang ganda ng quality ng vlogs mo. And ito yung best every single day for daily vloggers, workers, and honestly, content creators. Ewan ko, kanya-kanya siguro preference na lang din talaga. But ito yung para sa akin, hands down the best, especially the setup. Been testing it for almost 88 vlogs, 89, 90. Well, we're 90th vlog na natin today. And masasabi ko lang na wala akong naging problems. Battery life, I have 6 batteries dahil nag-work ako. So basically, I just use almost 2 to 3 batteries per day. Memory, kung 4K ka na nag-vlog, sobrang laki. Sobrang laki ng memory na makakonsume mo. Almost 50, 60, 80 gig per day. But on my basis, nadidelete ko rin naman agad yung files. Kaya, ayun. Kung nagde-decide nga kayo, ito na yun. Bilhin nyo na. Comment down below. At saka, kung may tinigyan, ito lang kasi din yan, Martians. Ganito lang kasimple yan. Wait lang. So basically, today, I'm just telling you guys na yung Sony A7S III, lawa 10mm, at syempre itong Comica VM40, yung possible na ito yung possible na best vlogging setup na pwede nyo magawa, pwede nyo mabuo. Not a lot of people is actually talking about this specific setup because it's either naka-ZVE1, A7 IV, 1625, 16mm, f1.8, Viltrox 16, 1.8, Osmo Pocket 3. But specifically, this combo, I hope yung person na nag-search sa YouTube nitong specific setup na to, I'm telling you that this actually works. It's the best thing you can have. Do you really need yung zoom in? Hindi. Kasi kung daily vlogger ka na mahilig kang maghawak,
go to places, immerse yourself sa mga bagay-bagay. Mas mararamdaman ng audience mo na malapit sila, mararamdaman din nila yung lugar. And of course, yung quality kasi na nilalabas ng A7S III, talagang top notch. If honestly, wala kang alam masyado sa color grading, wala kang masyadong alam sa editing, isang tapal mo lang ng tapos ang lahat. As in, ito, S-Log 3, wala siyang kulay, tapal ka ng kahit ano, it works. It actually works. But if you're that guy who is searching kung may nagpa-vlog kaya ng A7S III, meron na kayong gumagamit ng Lawa 10mm f2.8 pang vlog, ako yun. At sa mga other friends na nirecommend ko, sila yun. I hope na makapag-decide ka. I hope na ito yung video na yun na makakatulong sa'yo makapag-decide. Wala man akong komisyon direkta sa Sony. Sorry din Sony kung nire-recommend ko ibang lente kasi hindi ko naman nahawakan yung 16mm f1.8 nyo. Okay lang naman. Pero kasi 10mm on full frame is actually peak. It's the best. Kaya sa mga ibang content creators dyan, kung curious kayo, this works. If you want to see how it is sa ibang occasions, all my vlogs are available dito lang yan sa YouTube channel ko. Siyempre, huwag nyo na kalimutan mag-subscribe para may good vibes. Pero hindi ko pa tatapusin yung vlog dito. I'm just telling you guys that this is probably the best vlogging setup you can have, you can buy in 2025. Bakit hindi Apex 3? Bakit ka magbablog gamit Apex 3? Bakit hindi Osmo Pocket? BTS camera ko yung Osmo Pocket. It works for other people. Sa style ng vlogging nila, ako ito talaga, this one works for me and I think it's the best. It's the best. Given that I have the credibility to share this with you because I'm using it on a daily basis. I'm using it for work. Also using it for other projects. But what other people is not telling you is ano nga bang lens ang next na kailangan ko kung meron akong Lawa 10mm f2.8. Anong pwede kong i-partner? Pwede kang mag-partner ng 24. Pwede kang mag-partner ng 35. Pwede kang mag-partner ng 50, 85. Something that has a longer reach. Kasi syempre bukod sa meron kang wide, you need to have something tight. Yeah, like a 50 or an 85 or even 100 or 135. But you can slow it down to 10 at 24 and then 85. Or you can go with a 28 to 105, 24, tas isang ganito. You're all good. You're all done. Ano na magiging next problem mo? Content. Yun na lang. And especially ito ito yung advantage. Kapag nag-vlog ka na ng naka 10mm na Lawa f2.8, you will have this specific ability to crop in for reels, for shorts, which basically you're hitting two birds with one stone. Oh, napadaan ka dito. Bilin mo na kasi. Ito na nga yun, bilin mo na nga. Bilin mo na kasi, yan na yun eh. Bakit ka ba ba't ang dami-dami bang pinapanood? Bilin mo na nga, ito na yun. Lawa 10mm, f2.8. May pang vlogging ka na, may pang reels ka pa. O, diba? Sakop mo lahat. O, wala kang problema, diba? O. Okay, so Martians, hindi ko man sinasabi sa inyo. Hindi man naging technical tong vlog na to. Currently, settings ko, shutter 48, 2.8 ISO 160. Tignan nyo lilipat ko sa 12,800. Bang. And I'm still part and I'm still clear. At may autofocus pa rin. Wala akong problema sa low light, which is a common problem for almost every single vlogger out there. Ito yung solusyon sa lahat ng problema nyo. A7S III, bilang isang content creator, bilang isang occasional creator, at bilang isang daily vlogger, it's the perfect video camera that will drive you to actually do your best and deliver your best. Dahil bukod sa binili mo siya ng sobrang mahal, makakapag-deliver ka. Ito yun. And I mean, you know, the main thing about this vlog today is telling you guys na this is the best setup. This is the best setup that you can actually buy right now. AI features, hindi mo naman siya actually talaga kailangan kung marunong kang mag-framing. Kasi nga gamit mo yung wide lens, so technically pwede ko i-frame sarili ko sa gitna. Stabilization, sobrang OA ba ng inig ng kamay mo? Wala namang masama kung mag-vlog ka, na ilagay mo lang sa isang tabi. Eto ka, magsalita ka, diba? Pwede ka na rin naman maglakad. Ganyan. Normal vlogger. Pero alam mo yun, the intricacies of vlogging requires you to actually, yung requirements kasi ng vlogging, alam mo yung kailangan mo mag-compensate. Kung kaya mo i-compensate physically, why not? Katulad ngayon, nag-decide ako mag-vlog sa dilim, +1, +0.7. Pero pwede pa naman ako mag-vlog sa maliwanag na lugar. Pero pinili ko mag-vlog
sa madilim. Pero kasi ito yung current example, gabi madilim na. So, yeah. 'Di ba? But, by all means, Martians, sinasabi ko lang kung ano yung nasa isip nyo ngayon. Kung ano yung camera na nasa radar nyo na nasa budget range nyo, yan ang perfect vlogging camera para sa inyo. Regardless of brand, regardless of specs, because that will basically that will basically determine what you need in the future. If bumili ka ng camera today, feeling mo magkamali ka, I don't think so. Kasi hindi mo pa naman na ma-maximize. Itong camera na to, na-maximize ko na siya to its fullest potential. Nadala ko na sa iba-ibang lugar, nadala ko na sa pinakamaiinit na lugar, pinakamalamig na lugar, sa lugar na bawal, na madalas ay pinagbabawalan ng guard. And I will say right now, it's still the best vlogging setup out there. Regardless, even the lens, still the best. If you're occasional vlogger or a content creator, okay yung ibang wide lens sa'yo, like yung 16-25, 16 1.8, 11mm 1.8, 10-20. As long as it's wide, it has a telephoto skill, okay yun. Pero for me, for the daily vlogging gang, eto yun, 10mm is still the best. It helps you immerse your audience. At kayo, mas nararamdaman nyo yung, alam mo yun, ang dami ngayon nagko-comment, and ang dami nag-comment recently na chill lang daw. Because that's how it's supposed to be. You're not supposed to, depende yan sa energy na gusto mong i-send out. Like right now, I'm sending you guys nothing but blessing, abundance, all the positive affirmations you need to survive this upcoming week, or actually this holiday. Kung holiday ngayon, medyo busy ka, chill ka lang, relax ka lang. No, hindi mo kailangan ma-stress, hindi mo kailangan gawing big deal lang lahat ng bagay. Mag-relax ka lang kasi sobrang simple lang ng buhay. And 'di ba? Napadaan ka dito sa video na to kasi nag-iisip ka, ano ba yung camera na kailangan ko? Or ito na ba yung camera na gusto ko? Ito ba yung camera na gusto kong bilhin? Actually, yes. Ito na yung sagot. Wala nang maraming technical reviews pa. Kasi kahit anong review ang panoorin mo, hanggat di mo yan nahahawakan, hanggat di mo yan nasusubukan, araw-araw hindi mo natitesting, hindi mo talaga masasabi kung fit yan para sa'yo. But with lighter explanation, na yun nga, katulad kanina, binreakdown ko sa inyo yung specs nito, kung ano yung kailangan nyo. This is the day-to-day use. From this episode to the past few ones, eto yun. And hindi ko na siya naging problema, honestly. Hindi ko na naging problema tong setup na to. Wala na naging problema. Dahil itong microphone, pwede kong i-detach. Pwede siya maging gantong style ng vlogging. Pwede kong ibalik sa ibabaw. Pwede kong hawakan tong camera. Pwede kong maglakad anywhere. Pwede kong podcast. Pwede ko i-reframe yung sarili ko. Sakop ko lahat ng areas. Though, yun nga. I hope this video helps you guys decide sa camera na tinitignan nyo. Anything will work naman talaga. As long as you buy it, just buy it. Just finally decide. Decide on two stuff. Or two things lang. Two camera brands lang. But if one camera catches your eye, tapos bigla ka mag-doubt, di ka talaga makapag-decide. Kung ako sa inyo, bilhin nyo na. Basta may 4K, basta may IBIS, basta may flip screen, basta nakahawakan, nabubuhat, nakakapag-transfer ka ng files ng maayos ang battery life, okay ang autofocus, hindi mo kailangan magkulay, it will work. But if sa tingin mo gusto mo medyo magkulay, hanapin mo yung medyo may mga log profiles still. And ito yun para sa akin. A7C will work, A7C2 will work, A7 IV will work. But still, Marco Mars claims the A7S III is the best vlogging setup still out there. Kasi it doesn't scream too much as a filmmaker. You can, basically, it feels like an old DSLR, like a Canon 70D, 800D, ganun pa rin yung vibes. It's gonna be a big jump if you're coming from APS-C, but a whole lot of features, a whole lot of specs is basically in this camera for you to use. Ang laki ng arsenal mo. I can go down to the lowest quality, but I can go up to a really good quality. That's good for social media. Ang dami rin nagsasabi, 'di ba, na overpowered daw A7S III. Tapos may mga nagsasabi din na social media lang naman eh. 'Di ba? May nagsasabi na social media lang naman daw i-upload. Kung social media mo lang naman din i-upload, sobrang simple ng sagot. Mag-iPhone ka na lang. Huwag ka nang bumili ng camera. But if hinahabol mo yung quality, cinematic quality, you really have to compensate for its weight. Though hindi mo naman siya kailangan palaging buhatin. Pwede mo naman siya itayo sa isang tabi, then talk, and you have a vlog. That's how simple it is. You can't have quality and weight at the same time. It's going to be quality, durability, weight. Or
mediocre, sakto lang na quality, lightweight, pocket-sized. Yun lang talaga siya honestly. Acceptable. For social media lang naman. That's what destroys you from making decisions in buying the perfect or the best camera for you. Social media lang naman. Content lang naman. Vlog lang naman. Bakit? Gusto mo na ba mag-vlog? Yun Martians. Yun lang naman yun. Tara, edit muna tayo saglit. So Martians, with all due respect, para sa ibang owners ng ibang cameras dyan, kung ano yung gamit nila, yun yung best. That works for them. If you are planning to buy this camera specifically, looking to buy or complete this actual setup, it is for you. Hindi ka magsisisi, hindi ka magkakamali. Yun, wag mo nang pagpilian yung isa mong pinagpipilian dito. Gusto mo mag-photo, acceptable naman. Yun ang pwede mong pasukan ng linyang social media lang naman, photo. Kasi hindi mo naman ipapaprint for billboard yung photos mo eh. Hindi mo naman ipiprint sa magazine. Hindi mo naman din ipapaportrait, papaprint mo. Acceptable ang photos ng A7S III. Super superb video quality unless gusto mo ng 8K. Syempre doon ka sa flagships. Doon ka sa mga nagpo-produce ng 5K, 6K, 8K. Pero, yun, ito nga. Ito yung setup. It's the best. It's what you have. It's super wide. It's what I use daily. And this is what I'm going to be vlogging with on the 365th episode. Even if lumagpas pa tayo dun sa upload na yan. So, yeah. I hope this helps in helping you guys decide kung ano ba yung camera na kailangan nyo. I'm not dissing or wala ako sinasabi against sa mga ibang vloggers or sa mga ibang nagre-review. Yun yung nagwo-work sa kanila, yun yung sa tingin nilang best. Pero ito lang yung disclaimer dyan nga guys. Hanggat hindi nyo naahawakan talaga, hindi kayo makapag-decide. Kaya importante, humanap kayo ng kaibigan, pumunta kayo sa camera store, testingin nyo yung camera. And I think that, and then siguro mag-check ka lang ng at least 5 boxes na kailangan mo or 5 problems na kailangan mo i-solve. Yun kasi naman yung reason kung ba't ka mag-upgrade dahil meron kang problema. And I hope na resolve or nasagot ko yung mga problemang meron kayo today when it comes to deciding on this camera. Sony A7S III, Laowa 10mm f2.8, Comica VM40, perfection. Yun lang yung masasabi ko. And I haven't thought about buying anything ever since naging vlogging setup ko to. Okay na ako with... First time kong masasabi ngayon na kontento ako sa kung anong meron ako. And honestly kasi I worked hard to get this rig. Yeah. But whatever you have, if you have a phone, if you have anything, yun yung best na meron ka, gamitin mo. Ewan ko bakit merong mga taong meron silang 4K pero naka 1080. Honestly, nakakapikon, nakakabwisit, wag ka na. Honestly, natawa ako at one point meron akong client na may client ako na nasama ako sa shoot. Ang gamit yata namin FX. Tapos pinag 1080 ako. Come on, man. Like FX, tapos nag 1080 ka lang. If you have 4K, use it. It's the new meta. It's basically gawin mo siyang sanayin mo yung mata mo sa 4K, honestly. Wag mo masyadong gawing yung parang 1080 yun lang yung standard. No, 4K is the standard para sa akin. Mapa reels, mapa lahat 4K talaga. 1080 is just it's an old-fashioned thing. Para lang naman sa akin. It's my opinion because yun nga siguro sanay na rin yung mata ko sa 4K. Tagal ko nang hindi nakakatikim ng 1080. I don't wanna sound na mayabang sa pagsabi ng part din. Sana hindi nyo ma-misinterpret. I'm just saying na yun nga, kung meron kayong 4K, anything that says 4K, you're good. But, I think I'm saying too much. Pero dito ko na matatapusin itong vlog. Kasi dami ko pang gagawin. Sa pagkatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. And ito na yung sign para bilhin nyo na tong camera na to. Buuin ang setup na to. I think nasa description, meron tayong nilagay na parang mga links para sa inyo. Kung sakaling curious kayo. Lahat ng to mabibili nyo sa Lazada, Henry's Camera, JG Superstore, all those crazy stuff. I'll see you guys tomorrow. Happy 90th upload. Peace out.